Nabulabog ang publiko sa isiniwalat na sabwatan sa pagitan ni Pangulong Kuting Jr. at isang individual ng kilalang bilang si Torre. Ang naturang sabwatan ay konektado sa kilalang grupo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayon sa mga ulat, lumabas na mayroong lihim na pakay ang dalawang personalidad na ito sa loob ng nasabing grupo na naging dahilan ng kontrobersiya at agam-agam sa publiko. Ayon sa mga impormasyong nakuha, ang ugnayan ni Kuting Jr. at Chief Torre sa KOJC ay hindi lamang simpleng pakikipag-ugnayan. May mga paratang na nagsasabing ginagamit umanong impluwensya ng grupo para sa sariling kapakinabangan at layunin na hindi pa ganap na nalilinaw sa publiko. Ang mga payag na ito ay nakakuha ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na hinihiling ang masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ang tunay na lawak ng kanilang pagkakasangkot sa grupo ng KOJC. Hinihingi rin ng mga mamamayan ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang tiyakin na walang nagaganap na pang-aabuso sa kapangyarihan o impluwensya. Asahan ang patuloy na pag-uulat ng mga balitang may kaugnayan sa isyong ito sa mga susunod na araw. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, subscribe at ihit ang notification bell at ihit para sa patuloy na pagtuto para sa patuloy na pagtutok sa tunay na boses sa tunay na boses sa WhatsApp. Yung iba nagreklamo na na di tama pa ba to, sir? Ngayon, pinipilit pa rin siguro ng mga legal na patuloy natin to na legal itong ginagawa ninyo. Pero kayo po, nakikinig po kayo dyan sa compound. Isinisiwalat po namin sa inyo ang lahat ng illegal, hindi na normal. No, mga ka-abnormal na nga kung tawagin itong pinagagawa ninyo na ang respeto po sa inyo ng tao ay ngayon talaga'y wala na. Kasi bakit po kayo susugod dyan? Sa ngalan umano ng warrant of arrest, mag-iisang linggo na po kayo dyan. Ang mga kapatiran po namin dyan, kahit bilang isang Pilipino na lang, private property po, pinasok ninyo. Hindi na po sila mapakali. Day and night po, nandyan kayo. Mga strangers po kayo. At yung mga nabalitaan din namin, yung mga lugar na pinagdumihan ninyo. May mga nagkakasakit na po dyan. Dahil po sa inyong presensya na hindi po talaga welcome. At hanggang ngayon, ang titigas pa din po ng ulo despite the court order na kayo po ay umalis, no, temporary protection order na nagsasabi na kayo ay umalis dyan dahil meron ng threat to life, liberty and property. Pero despite that, kahit yung barricade na nga alam to, may pinagpapatuloy pa din nila. Every now and then, magpo-formation sila. Diba? Yung pala may mga ipapadaan silang mga tao na pinagbibisang ng uniforme ng pulis o kung sino man. Kaya yun po yung aming patuloy na tinututukan at kung sinasabi po natin kung bantay sarado niyo po kami, bantay sarado din po namin ang bawat galaw ninyo. Ito po ang guidance na ibinibigay sa amin aming dakilang Ama dahil hindi niya po hahayaan ang inyong masasamang balak. Kaya po sa aming mga kapatiran dyan, talagang patuloy po ang ating panalangin. Yan na lang po ang ating weapon, ang ating panangga sa anumang pong balak nila. At patuloy din po ang panawagan namin kahit may konting konsensya pa ba to si Bongbong Marcos Jr. dahil isang tawag mo lang yan aalis siyang mga pulis na yan. Kaya yung sinasabi ni Abalos na walang kinalaman ang Malacanang, yan ay kasinungalingan mismo. At babalik natin, ikaw mismo Bongbong Marcos Jr., sinabi mo walang armas ni isang baril na bitbit ang kapulisan. Pero kitang-kita na mismo si Torre bitbit niya ang isang armas, isang rifle ba to o Armalite na kanyang dinala nung sumugod siya kasama pa ang ibang pulis. Ayan M16. O meron pa siyang kasamang mga pulis din nakapaligid sa kanya. At ano ba itong samba na pulot ni Bongbong Marcos Jr. ang kanyang impormasyon? Ayan. Tsaka balikan ko rin yung kanina na mention mo yung may kumbaga ini-encourage na ng mga leader nila, itong mga bagitong pulis. Sa mga bagitong pulis, mga kapartner na nakikinig sa atin dyan sa KOJC compound, mula nung pinaka-umpisa pa po mga kapartner, since day one, mali na po yung pagpasok ninyo dyan. Kasi nga, yung pinakita ni Torre na warrant of arrest, nakapangalan sa Silvia Simanes at naka-address sa Pasig City. Doon pa lang po sunog na ang inyong operasyon. Tama. So, dapat kayo na po ang kumbaga manindigan
at magsabi sa inyong mga leader na wala nang saysay, wala nang katuturan na magstay pa kayo dyan kasi isang linggo, lagpas na kayo ng isang linggo dyan mamayang madaling araw, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong nakikita. Hanggang ngayon, kumbaga, sinusunod nyo lang ang pantasya nitong si Torre na nandyan nga si Pastor Apollo Siquibule sa compound na yan. At kung tutuusin nga mga kapartner, ay parang naglalaro na nga lang yung mga boss ninyo dyan sa compound kasi naghahanap na ng gold sa ilalim tapos may metal, anong tawag doon? Detector. Metal detector. Saan ka makakakita ng metal detector na tinututok sa taas? Kung naghahanap kayo ng bunker, naghahanap kayo ng secret tunnel, meron bang tunnel sa ibabaw? Kaya kung tutusin mga kapartner, lahat ng mga galaw po ninyo dyan, 24/7 po na nakatutok ang mga KOJC members at 24/7 pong nakikita ng buong sambayan ng Pilipino ang katangahan po ninyo. Habang tumatagal po kayo dyan sa KOJC compound ay nakikita ng ating mga kababayan kung gaano kayo katanga at kung gaano po kayo kasama. Yes, at hindi lang po mga taga-kingdom ang apektado dito, no? Halos buong Davao po talaga. Lalo't na meron din po tayong paaralan, no? Yung JM, ang ating JMCFI dyan. At mamaya po ay meron tayong makakapanayam na isang guro at ibabahagi po ninyo, no? Kung gaano po itong disgrasya, no? Itong kanilang illegal na paglusob dahil hindi na nga ito talaga sa ngalan, no? Nung sinasabi itong warrant of arrest, dahil iba po ang kanilang pakay. Kasi kung si pastor lang ito at iilang individual, bakit po kayo magpapadala ng ganyang karami, no? Ilibo-libong pulis na yan po ay sana, no, hinahabol yung mga kriminal o masasamang elemento. Pero dito po sila pinadala, hindi naman po terorista kundi isa pong religious leader. Akusado, hindi pa po convicted. Pero iba't ibang propaganda na po ang kanilang ginagawa din kasi maliban, no, sa kanilang mga paggubkob dyan, yung mga ilang videos na kinukuha pala ng PNP, iba din pala ang pakay na meron umano sex lair o mga secret chambers na sinasabi itong PNP, pinabulaanan na po yan dahil yun po ay mga quarters po mismo ng mga missionary workers. Ang gaganda po nun. Ayan, no, baka naiinggit lamang po ang PNP dahil kaya po ni pastor na magbigay na kaganyang kaganda pong lugar para po sa kanyang mga misyonaryo. May isang komento nga parang nasa hotel pa. Yan po ay hindi secret chambers. Yan po ay normal lang po sa amin. Yan po yung mga kwarto, mga tahanan po yan ng mga missionary workers po, no? Kaya tantanan na po ninyo, lalo na po yung mga media na nagpapagamit, no, o nakikiisa pa dito sa gustong gawin ng PNP, minamind conditioning nila ang kanilang ginagawa, na kesyo meron talagang karumal-dumal na ginagawa umano ang KOJC, kahit naman po ilang beses namin inopen sa inyo, ayang makikita man po ninyo, kung meron po talagang biktima dyan, di sana meron na po kayong totoong na present. Dahil yung unang balak nila, Partner Almar, doon pa sila, nasunog pa sila kasi nag-press con sila na yung anak, no, ni Ate Jeneline, kung di ako nagkakamali, siya daw biktima human trafficking. Pero yun po ay ating itinama, no, dahil nag-alala lang pala ang kanyang anak. Pero yun po ay freedom of choice. Pinili po, no, ni ate na talagang maglingkod po sa Kingdom of Jesus Christ. So yun yung ating binabantayan din ngayon kasi ang report na nakuha natin dahil hindi nila makita si pastor at mission failure sila, gagawa na lang sila ng kanilang kwento dyan na hahanapin talaga nila ang mga biktima o asam daw dyan ng secret chambers o bunker. Nakakatawa na po kayo kasi nga yung heartbeat hanggang ngayon, 1 week na po kayo dyan, di nyo pa rin makita. Meron pa kayong pinapakit sa rooftop, mamaya-maya nalaglag. Ano ba naman po yan? Tsaka nabanggit mo kanina, Kapartner Ina, ang JMCFI. Ngayong sa mga oras po na to, nasa linya na po ang isa sa mga teachers po ng JMCFI, si Sir Jetro Sagot, para magbigay po ng impormasyon sa atin kung ano na ang tunay na sitwasyon dyan sa KOJC compound kung saan nakatayo itong JMCFI at ano yung epekto nito sa mga teachers at sa mga student. At nandiyan na rin po sa linya via Zoom ang ating isa sa ating kapartner, si Kapartner Jason. So, sirs, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Kamina and Sir Omar. Good afternoon. Bago lang kay Sir Jetro, Sir Jay, bati muna po kayo. Nakamute po kayo, Sir Jay. Ayan, si Mr. J. Sonsa, mga kaibigan. Ayan. Pakinggan po Alright. guys. Kumusta kayo dyan? Magandang hapon po. At
Kumusta yung mga balasubas na anchor at saka reporter ng GMA? Ha? Sana nakakatulog kayo ng mahimbing. Busy sila sa kanilang campaign na fake ba, yung against fake news daw. Yeah, basic construction of media. No? Siguro ang unang tanong ko kay Sir Jetro. Sir, kumusta po dyan sa Davao, dyan sa GMCFI? Isa po kayo sa mga teachers. Ano pong yung naging epekto nito sa mga teachers at sa mga students? Itong ginagawang patuloy na illegal na ginagawa ng kapulisan dyan sa mismong compound po, sir? Well, to be honest, in an educator points of view, no, na it's quite a disappointment that we are experiencing this kind of mess, no, that GMCFI is experiencing as of the moment. Kasi if you try to imagine, no, ang weight ng gulo na ginawa ng government natin ngayon to the community, grabe. We are having this modality na online classes, and we're supposedly today is our examination day, but we need to move it because of the struggle, no, of the difficulties. If we allow our students to have examination face to face, baka magkakagulo, baka ang mga bata. It's a great mess, no? It's quite a mess. Yung delay na naidudulot nito sa school year ng mga bata, tsaka sa inyo din, sa mga teachers. Yeah, definitely. Considering that we have this calendar of activities, we have planned everything, strategically planned everything from the beginning, no? And we're expected to have examination yesterday and today. And since nagkagulo, no, since walang pasok ang mga bata, nandito kami ngayon sa aming mga tahanan having online classes, no, and then wala kaming magawa, no, we have deadlines to follow, we have things to do, we have lessons to cope, and the students are asking, kumusta kami, paano kami makakapag-aral, can we still go to school because online modality is not enough for us, we need to experience a physical kind of education in which Jose Maria College is promoting, no, pero because of this mess na ginawa ng PNP, no, the students is quite unfortunate, no, to experience this. And also in the teacher's point of view, no, wala talaga kaming magagawa, even though the principal, no, even though the vice president namin, no, we already appealed to the DepEd to allow us to have the modality na online class because we don't have a choice. But if there is a thing that we would like to ask, if there is a person that we'd like to request to make a statement, not on the matter, probably that would be the Secretary of Education. Yes. Sir, if you can still hear us, no, you are the Secretary of Education, please make some noise kasi naguguluhan yung mga bata namin, pati yung JMCFI, naguguluhan yung community namin. Sir, bago lang kay Sir Jason, as a teacher po, no, and as a Filipino na lang din po, how do you feel na ganito po ang pagtatrato po ng gobyerno, lalo na po ng PNP, despite na alam po natin, akusado pa lang naman si Pastor, iilan lang po sila, pero yung libo-libo pong presensya. At yung balita nga po natin, kahit po sa mismong JMC, nagdidrill na nga sila dyan sa basement. Ano po yung nakikita niyo doon? Ano po yung nararamdaman niyo bilang isang Pilipino? I am very much disappointed, no? Because if you look back to what former President Duterte did, no? He reclaimed the image of the PNP, no? All the people, no, working with arms, no? He reclaimed all the image, no, of those people. Pero pagdating ng bagong administrasyon, look at what happened, no? Look at how they served the warrant, no, and as we all know, hindi pa pangalan ni Pastor ang nakalagay doon sa warrant of arrest, and then sasabihin nila na they entered the compound in a peaceful manner, yet as we all know, forcibly entered the compound, no? And for me, as a normal person, as an educator as well, and as a citizen of this country, I would be alarmed, no? If kayang gawin ito ng PNP sa mga taong, let's say, isang organisasyon na malaki, isipin mo na lang kung anong kayang gawin sa mga ordinaryong tao nga kagaya ko, no? Tama. Kung iisipin natin. So this is quite a disappointment, no? If I were to say it, no? Sir Jay, meron po kayong mga tanong? Ano, sir, gaano na po kayo katagal nagtuturo sa JMC?
To be honest, I just started teaching in JMC last year. But I am not new in JMC because I am an alumna of Jose Maria College. I am a product and a proud product of Jose Maria College. Since 2012, I am very much educated sa ano ang culture ng Jose Maria College. When you are being asked na you are not allowed to step on the Bermuda because that's the rule, then we do it. And so I know exactly why these people from KOJC, where this feeling came from, because yun yung practices ng KOJC. Yes. Sapagkat alam ko, dahil matagal na ako dyan. Sir, kasi para sa kaalaman dito mga kababayan, marami po, majority nga po ata scholars po ni Pastor dyan sa JMC, at yung culture of excellence po na talagang isa po yan sa mandato bilang founding president po ng JMC. Tama po ba, sir? Yes, definitely. Yung excellence na yan, yan yung pinaka at nag-iisang shall I say word na gustong i-embody ng founding president sa bawat membro, not just sa kingdom, pati sa mga estudyante at saka sa mga guro ng Jose Maria College, And sometimes people don't understand that, People seems to mock us on that tagline, because they're not aware on the practices, the culture that we are embodying. And somehow, if we are to look at it in the perspective of a bigger person, we could just laugh at them because they don't know. But it's quite unfortunate because supposedly the media could help us understand, help us make these people understand, yet they do the otherwise. Mas pinapagulo nila yung sitwasyon natin ngayon. Sir Jay, may tanong po kayo kay Sir Jetro po. Nandito ako, kararating ko lang nga dito sa loob ng compound, at tinitingnan ko kaninang umaga kasi ay naglaro na naman sa helicopter si General Torre. At ayun, winasak niya yung mga solar panel ng Jose Maria College. Yeah, that's right. Isa pang damage yan. Tayo nga, as much as possible, iniingatan natin itong lugar na ito. Pagkatapos merong mga general na parang isip bata na sumakay ng higanting tutubi. At ayun, bumagsak yung mga solar panel dyan kanina. Maliban pa sa nakipagbarkada na ito si Torre sa mga minero mula sa Mount Diwalwal na siguro pinatagay niya kagabi, pagkatapos dinala rito, pinagsuot ng uniforme, naka-short pants, dahil balak nga nilang simulan yung pagmimina dyan mismo sa loob ng cathedral, sagradong cathedral ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya po, kung nakikita nyo, yan po mga naka-short pants na yan, mga minero po yan galing sa Mount Diwata. Ang tawag dito sa Davao ay Mount Diwalwal, Yan po ay galing sa Mungkayo, sa lalawigan ng Davao de Oro. Kaya si Bugoy, mabuti na nasabat ng tsaka si Mamang Kepwing, nandoon sa likod. Dami nilang ginagawa na talagang hindi na po ito gawain ng ating pambansang pulis. Masasabi mo puro na to kabulastugan talaga na ako ayaw ko sana gumamit ng mga salitang ganyan dahil ayaw ko naman nakakasakit ng damdamin ng mga pulis, pero ngayon nga yung pagkagaling pa doon sa Angliong to, hanggang makarating ako dito sa Emerald Gate, tinitingnan ko yung mga pulis, hinihintuan ko, kinakausap ko, talagang sabi na, sir, gutom na kami, hindi pa namin nakikita yung pamilya namin. Yung mga reklamo ng mga pulis, na talagang napipilitan lang. Kaya ayaw nilang maging party rito sa sabi nga, maswerte nga kami sir, dito lang kami. Hindi kami doon sa loob ng compound kasi naintindihan namin yung pagkamuhi at pagkasuklam ng mga tao, hindi lang ng mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ, kundi pati yung mga civilian. Na kanina kumain ako dito sa may karinderya, sa may Malbar Street, sa may malapit sa Legazpi, at tinatanong ko yung mga tao kung anong saloobin nila. Talagang
kung sa Bisaya pa, grabe ng aligut-gut ba sa mga tao. Grabe na yung galit. Ayaw nating mangyari yan, no? Kasi inaalagaan nga natin yung image ng Davao na safe, mahusay ang mga tao, magalang, mag-iwan ka man ng kahit iwan mo cellphone, hindi mawawala. Isang kultura na, hindi lamang kultura na obtaining dito sa loob ng KOJC compound, kundi sa buong syudad ng Davao, no? Na ano nga ako kagabi, ako'y nalulungkot para kay Ina kagabi nung pinakita nila kung paano nila binastos at binalahura yung mga comfort room dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na dati-dati pag nakikita ko yan, talagang sabi ko nga pwede kang matulog kahit sa sahig ng CR. Ngayon talagang iba ho talaga, pinaboy na ng gusto, no? Dahil ito sa utos ng kanilang mga amo magmula kay Marcos Jr. Sana dahil 2 beses na itong na hospital no, pinakahuli yung naglumapag yung helicopter dyan sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Sana pag pangatlo wag naman sana siyang matuluyan, ano? Kasi ayaw naman natin pag-usapan. Kahapon nanawagan din ako sa Camp Katitipan, no? Kina General Alba, mukhang si Alba na ang nagsasalita ngayon, no, para sa Regional Police Office 11 at dito sa operation nila dito, na kung pwede hakutin nila itong hindi naman siguro kalabisang i-request yan, na hakutin nila ang basura nila kasi kahiya-hiya naman sila, mahiya naman sila, no? Oo. Ng tao, tumitira na nga sila ng libre, walang bayad dito sa KOJC, magkakalat pa sila at sila maaari pagmulan pa ng mga sakit, no? Lalo na yung mga iipis at sila naman ang nandyan sa lugar na yan. Mamaya-maya, baka ano nga yung bagong sakit ngayon? Mpox. Yung Mpox. Mpox, no? Yan, no? Kadumi na ho. Dati-dati, pag dumalaw ka rito, wala ho talagang kadumi-dumi, kalinis-linis, kabango-bango ng Kingdom of Jesus Christ. Ako, tama yung sinasabi ni teacher, mas concern ako, sabi nga ni Father Siano Ubod, no, ng Liluan, no, pa-diocese sa Liluan, na ano bang mahalaga ang Mr. President, ang edukasyon ng mga bata o yung mga kapritsyo ng mga pulis mo? Kasi ang kinabukasan nasa mga bata Dito sa mga kasing edad nila, nila Marbil, nila Torre, wala tayong pag-asa rin kumbaga sa sa Bisaya, taas ng punuan sa lubi ba? Di na makaya, no? Di bisag kung saan nato pangayog kausaban, di na gina mausab. Nagalubat ko buko. Barubal ng pag-uugaling nitong mga ito, no? I hope anong tawag nito? Napapakain nila itong mga pulis kasi kawawa anong oras na ngayon? Alas 3 pasado. Ngayon pa lang sila nahatdan ng tubig simula kanina umaga. Ito, kararating lang sa sakyan nila. Number 2176. Naghatid ng tubig. Kawawa. Kanina nga pagdating ko rito, pagparada ko, nakakita ko yung isang taga Davao Oriental. Sabi niya, "Oo, sir, wapay ka namin tubig." Sabi ko, wala. Kanyan, mandaya yun sabi ko, wala tayong magagawa yung tubig namin dito, gusto namin kayong bigyan, pinutol po ng inyong bossing na si Torre, no? Pinutol yung tubig papunta sa sa Jose Maria College building. Kaya tuloy, pati mga toilet, hindi maiplas ng maayos, hindi makaligo yung mga, at hindi na makatulog doon sa mga quarters, yung mga missionaries na dyan natutulog, nandiyan yung sleeping quarter nila dyan sa ibaba ng GMC building. Grabe itong mabuti nga ngayon inalis na nila itong barikada sa pagitan ng Cathedral at saka ng GMC. At saka mukhang nagluwag sila kaya tayo nakapasok dito sa loob ng compound ngayong araw na ito. Yung kahapon, no? Talagang wala kang madanan. Ultimong kumbaga kung nandun sa Kings Chow
ang CR at naiihi si Coach Oli, hindi siya makajingle. Mini-memorize na muna ni Boss Dada yung pati pag-jingle niya. Ganon ang sitwasyon dito ngayon. Tina. Sir, makisingit lang ako to at hingin ko rin po ang opinion ni Sir Jetro dito. Sabi kasi ni Torre, si Maximus at Spartan 300 daw ay si Marbil. Grabe ang pag-credit ni Torre kay Marbil sa pag-disperse niya ng 3,000 na police. Bilib na bilib siya kay Marbil kasi magaling daw na strategy si Marbil. Brilliant daw ang strategy ni Marbil sa pagpapalaya sa mga KOGC workers. Sabi pa ni Torre, ang paghahanap daw nila kay Pastor ay parang children's game na hide and seek. Your thoughts on this po, Sir Jetro, as a teacher din po ng JMC? This is really indeed quite funny, no? For coming from the mouth of a general, no? Mas madali pang maglaro ng games of general kaysa kung titingnan mo ang pangyayari ngayon, because this is not a joke, this is not a game. No? So many people have been wounded, no? Marami na pong nasusugatan, meron na pong namatay, no? And if he still thinks na this is just like a game, then he's wrong. Because this is not a game. This is a very serious matter na dapat yan ang tigilan. He has to stop, no? Because there is, though, let's be honest, no? The writ of amparo does not stop them from doing what they think is right, no? They can still pursue the search warrant. Yet, where is our right? Doon tayo babalik. How about our rights? The rights of KOJC members, the right of JMC family, no? JMCFI family, where is our right, no? To liberty, to preserve our life, our dignity, our image? Where is it? If you're talking about your right to do your job as police personnel, then how about our rights, no? So it's quite funny that this person or the good general is taking this matter like a child game. Well, I don't think so, no? It only shows the kind of mentality that the good general has, no? Quite funny, no? Na kabaliktaran sa posisyon niya at ang kanyang mentalidad. Grabe, no? Iniisip niya parang laro-laro pala ito sa kanila. Kaya nga, sir. Sir ako naman, hindi naman ako nagtataka kung bilib na bilib si Torre sa kanyang partner, no? Kay PNP Chief Marbil, no? Kasi sila close sila, no? Kaya siyempre sino ang magbubuhat ng mga bangko kundi yung mga magpa-partner, di ba? Sila na lang, sir. Sila lang dalawa, hindi kasali yung ibang general. Of course. Natural. Ano yan? Anong tawag sa English niyan? Mutual admiration. Mutual understanding. Pero grabe yung bash na natatanggap nila. Yes, Sir Jetro. If I would like also to point on that, a good strategy, may good strategy ba na every night mag-aanap sila during the day matutulog? Diba? God has given us the sun, diba? Merong araw. Tsaka sa araw may liwanag, dun ka maghahanap. Ang nangyayari, yung mga members ng KOGC na natutulog kasi pagod, kasi sigaw sa kanilang karapatan, nabubulabog sapagkat ginigising ng mga pulis kasi naghahanap sila during the night. Teacher Jetro. During the day, natutulog. Teacher Jetro. Kasi ang heartbeat sa gabi lang bukas. Kaya nasanay sila eh. Sa gabi lang nagbubukas ang heartbeat, no? O, kaya nasanay sila ganon. Kaya sa gabi lang din sila tatrabaho. O nga naman, palaka. Dito sa konting patawa kasi masyado ng tense dito sa lugar. Yes, correct. Kawawa na yung kawawa yung mga tao. Even ordinary passers-by, no? I am glad that ngayon meron ng malayang pagbabiyahe going to the airport, and from the airport anong tawag nito palabas maayos-ayos na kasi nung nakaraang 6 na araw talaga pahirapan yung mga bisita ko from Honolulu, from anong tawag nito Arizona, talagang nahirapan. As a matter of fact, yung iba kamuntik pang maiwanan ng eroplano kasi nga nung day 2, halos sinara nila yung buong kahaba ng Friendship Highway magmula doon sa Angliongto Avenue
hanggang dito sa may Panakan na junction. Kaya talagang mabuti-buti ngayon at malaya na nakakadaan. Pero ganun pa man, yung iba bantulot na dumaan dito, gawa ng baka anytime nga isara, no? Kaya ganun. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!